magandang gabi ate at pwede ka nang magpakilala? Okay, my name is Ronilyn Bueno, sister of Mr. Raymond Albuero. So ayan, maraming Magandang gabi sa salamat inyong lahat. at ako ay iyong pinaunlakan ngayong gabi upang ikaw ay aking makapanayam tungkol sa aming proyekto about sa OFW life sa aming subject na globalisasyon. Meron lamang akong ilang mga katanungan na itatanong sa iyo bilang isang OFW sa ibang bansa. Okay, my pleasure. And then go on. What are those questions, please? So, ang una kong tanong ay, gaano ka na katagal na wala sa Pilipinas? Okay, gaano na nga ba ako katagal na wala sa Pilipinas? Sa palagay ko, hindi pa naman ganun talaga katagal. So, I left Philippines last September 25, 2022. Then this coming year, September 25, 2025, magti 3 years na ako dito. At ang bansang napuntahan ko ay malapit lang sa Pilipinas. Ito ay bansang Taiwan. Ayun. And pangalawa kong tanong, bakit ka umalis ng Pilipinas o bakit ka nakipagsapalaran sa ibang bansa? Okay, at first, bakit ko ba gustong umalis ng Pilipinas? Unang rason ko, gusto kong ma-experience ano ba ang buhay OFW. Kasi dati nung bata pa ako, OFW parang maganda maging OFW. So, yun, sabi ko, try ko nga paano ba maging OFW. And then, bakit ba ako nakipagsapalaran dito? Syempre, gusto ko nga ma-experience ko ano bang buhay OFWs. Na-experience ko na siya ngayon. So far, nai-enjoy ko naman at na-adapt ko na ang buhay bilang OFW. Yan. Yun. Sunod kong tanong ay, ano ang pagkakaiba ng iyong pamumuhay dito sa Pilipinas nang ikaw ay napunta na sa ibang bansa? Okay, the difference between the two. So, nung nasa Pilipinas ako, alam naman natin, nagtrabaho ako ng at least siguro 7 years sa Metro Manila. In that span, in that time, 7 years, wala akong, ano ba nasasabi doon, wala akong napundar, wala akong savings or at all. And then yung second question, ano yun, paulit nga, yung pangalawa, ano ang Pagkakaiba ng iyong pamumuhay dito sa Pilipinas kaysa dyan sa ibang bansa? Okay, ang pagkakaiba nilang dalawa dito medyo kahit pa paano naman, ano pagkaiba? So sa Pilipinas masaya. Kaya lang, masaya ka nga, wala ka namang masyadong ipon, wala ka rin masyadong, hindi mo magawa yung gusto mo. Kasi wala kang sapat na kapos nga sa financial, financial needs. So, yun. Yun. Next question is, ano-ano ang mga problema o pagsubok na iyong napagdaanan bilang isang OFW sa bansa kung nasaan ka ngayon? Okay. Una, syempre, alam naman natin, kauna-unahan ko ditong naging struggle is yung pagkain. Unang sabak, pagkain agad. Dito, mahina sila sa kanin. Sa Pilipinas, alam mo naman sa Pilipinas, kahit napakadaming kanin, kahit konting ulam, solved ka na. Dito iba. Dito ang kanin is kakaunti lang. Tapos more on gulay na matatabang. So, yun yung una kong struggle. Siguro mga nag-quarantine kasi ako nun mga first month ko dito, yun yung naging struggle ko. Then, sa employer ko na una, syempre ito yung pangalawang employer ko na yun. Naging struggle ko naman sa unang employer ko is, hindi kami magkasundo. So, I decided na mag-transfer sa panibagong employer. And then, ngayon naman, ang naging struggle ko sa unang mga buwan sa pangalawang employer ko is language. So, ang mga tao dito, karamihan, hindi nag-i-English. Ang salita nila is Mandarin and Taipei. So, yun yung, since hindi naman ako talaga nag-aral ng kanilang lingwahe, so, yun yung naging struggle ko
noon. Pero sa ngayon, medyo natututo naman ako ng paunti-unti. Kasi magto 2 years na ako dito sa alaga ko. And then, marunong naman kami mag-sign language. Nagkakaintindihan naman kami. So, naa-adapt ko naman na siya. Yan. Next question Yung is, struggle ko naman. Na nalampasan ko na sa ngayon. eto naman, isa pang katanungan. Bilang isang OFW, may mga kapwa ka bang OFW na nakakasalamuha dyan sa Taiwan? Marami. Sobrang dami dito sa Taiwan. Siguro based on counts ng ng MECO ba? Ano ba yung nagka-count ng mga OFW? 200,000 na Pilipino ang nandito. So minsan pag holiday, nasa park kami. Ang dami ko nakakasalamuhang Pinoy. Oy, sa Pilipinas ka? Oo. Oy, hi. So, alam mo naman mga Pilipino, mga friendly. So, sa ngayon, ang dami ng circle of friends dito, mga ate, at kasi ako yung pinakapunso sa kanila, sa mga kaibigan kong nakakasalamuha. At so far, wala pa naman kami nagiging problema. Happy pa naman kami tuwing holiday. May mga banding-banding. Huwag kayong tatakot mag-abroad. Maraming Pinoy kahit saang bansa. Yun. Meron na lamang ako dalawang katanungan. At isa dito ay pwede mo namang hindi sagutin kasi it is a personal question kung saan pwede mong sabihin na wala o kung ano. Pero it is your choice kung sasagutin mo. Ito yung tanong. May I know your question, please? Yan. Ano-ano ang mga bagay na naipundar mo sa iyong pamilya dito sa Pilipinas? May napundar na ba ako? Meron na ba akong napundar? Wait lang, isipin ko lang. Okay, first. Siguro, lucky na ako na nakapundar ako ng sarili kong bahay. Kahit maliit lang, sarili naming bahay. Na masasabi namin sarili namin na kasi hindi naman ganun talaga kalaki ang sahod ko dito. Pero, proud naman ako na dahil yun sa pag-aabot ko. Saka meron naman kaming kahit papaano, nakabili naman ako ng tricycle na fully paid na. Thank you, Lord. So, yun. Tapos, kahit paano naman nakakapagbigay naman ako sa inyo, pag may project, counting project, pag may bibilhin, pag text nyo naman na, meron ka bang ganyan, may extra ka ba? Kahit paano nakakapagbigay naman ako. Unlike before, nung nasa Maynila ako, ang dami kong kailangang bayaran. Bahay, kuryente, pagkain, nag-aalaga sa pamangkin nyo. So, talagang dati hindi ako makapagbigay. Pero ngayon, since wala naman akong ginagastosan dito, kahit paano naman, paghingi nyo naman ng kahit 500 to 50, 200, nakakapagbigay naman ako. So, yun naman yung thing na pinagpapasalamat ko bilang lumayo pansamantala sa Pilipinas. Yan. So, that's all. Siguro in the future naman, madadagdagan pa yung naipundar ko. Tulungan nyo ako. Pag sumikapan nyo, makapagtapos kayo ng pag-aaral nyo din. So, it's not for me, it's not for your other siblings. Para sa inyo yun. Yun. And lastly, may isa pa akong pinakahuling tanong. Kailan ang plano mong bumalik sa Pilipinas? At may plano ka din bang bumalik ulit sa ibang bansa kapag ikaw ay nakauwi na dito sa Pilipinas? Okay, so kailan ba ang plano ko? May plano ba akong umuwi? Dito na ako tatanda. Okay, so meron naman akong plano. So nagpaplano naman ako since 3 years na akong hindi nakakauwi. Or uuwi ngayong September is 3 years na ako. So nagpaplano naman ako magbakasyon ngayong December, ngayong taon. Sana payagan ako ng boss ko. And then sa tanong mo kung babalik pa ba ako, walang bantay yung lola ko. Love na love ko yung lola ko. Syempre babalik pa ako hanggat may oportunidad. Babalik at babalik pa ako. Since yung employer ko ngayon is napakabait naman. Wala kang masasabi. So, siguro babalik pa talaga ako. Tapos, marami pa akong gustong gawin. Wala pa tayo sa kalahati. So, talagang babalik pa ako. So, yun. Any question pa ba? Meron pa ba? Yan, no? At tayo'y mukhang napapahaba ng usapan.
Maraming salamat ate sa pagpayag na ma-interview ka ngayong gabi, and sana lahat ng pangarap mo at pangarap natin ay matupad, and we love you and we miss you. Okay, manifest natin yan. Sana matupad. And then, so good luck sa journey mo din. That's it for tonight. So, bye. Bye-bye. Thank you for this opportunity na ma-interview mo rin ako. Ingat ka lagi dyan, te. Bye-bye. Bye.